Yung tinawagan ka ng amo mo sa umaga, tapos ganitong dadatnan mo kagulo sa mesa. Wow! O 'di ba ang saya? Tapos pagpasok namin gising lahat ang mga bata. Hindi naman pala lahat kasi may isang natutulog. Pero yung maliliit gising talaga. Nagtanong ako kay ate kung nagluto ba siya ng itlog na linaga. Sabi ni ate hindi naman kasi parang nagluto daw lang sila. Pag alis namin hindi naman ganito kakalat sa sala. Wala namang kalat ang mesa. Pero bakit ganon? So, ang ginawa namin, nagligpit muna kami ni ate. Siguro, mga bandang hapon na, nagutom kami ni ate, nagtanong ako sa kanya kung anong gusto niyang pagkain. Eh, wala naman kaming ibang makita kundi tinapay, itlog, kubos ang meron na pwede naming makain. So, tulog naman yung alaga kong maliit. Di sabi ko, ako na lang ang magluto ng itlog, tapos mag-ano na lang kami ng tinapay. Eh, habang nagluluto ako ng itlog, sabi sa akin ng isa kong alaga, hingi daw siya ng tubig. Hiningon ko siya, hindi ko naman pala alam yung mantika ko, nag-uumapaw na. Binigyan ko muna ng tubig yung alaga ko para hindi naman gulo dito sa kusina. So, ang linuto kong itlog mga kanani, mga 4 na piraso, dala-dalawa kami no. Bawal green-minded mga kanani ha. So, ang ginawa ko kasi yung mantika ko nag-uumapaw, binawasan ko muna siya ng mga ilang kutsara, siguro mga 3-4, ganun siya. Habang nagpeprito ako ng itlog, iniisip ko kung anong pwedeng idagdag dito sa itlog at tinapay na pwede namin kainin. Di ang nanay nyo naalala ang kape, yun na lang ang kaparis ko doon sa tinapay namin. May kanin naman mga kanani, kaya lang walang ulam at saka nagsasawa na din po kami sa manok. So, may nakita akong gulay sa ref na sabi ko pwede namang ilagay sa tinapay. Parang burger lang siya pero ano siya, itlog. So, in-slice ko lang siya ng maliliit na pa-slide. Tapos, yung itlog, hinati ko na rin para doon sa isang tinapay. Tapos, yung tinapay po kasi namin pahaba. Bawal ulit green-minded mga kananino sa pahaba. Yung isang buong itlog hinati ko para mag-slide din siya doon sa tinapay kasi nga yung tinapay natin pahaba. Tapos nilagyan ko din siya ng gulay para medyo may sustansya naman, no. Tapos katas ko lagyan ng gulay, linagyan ko din naman siya ng konting ketchup. Wow! So, ganun lang mga kanani yung ginawa ko. Inulit-ulit ko lang siya, ganun lang. Mga 4 na piraso yan kasi tag-2 kami ni ate, hindi pwedeng tag-1 lang kami. Habang nagpapalaman ako ng tinapay, may isang batang lumapit sa akin, ano daw ginagawa ko, bakit daw nandito ako sa kusina, nandun daw dapat ako sa sala. Sabi ko, nagagawa kami ng kakainin namin ni ate kasi wala namang ibang makain kundi ito lang. At pasensya't na po pala kayo mga kanani, may nakaharang po pala, charger po yan ni ate kasi nag-charge siya. Dito, inayos ko na yung iinumin naming kape, yung black coffee lang kasi yun lang ang meron kami na kape dito. Tapos, ininit ko na yung tinapay na kakainin namin. Ganyan yung postura niya. Linagay ko muna sa sandwich maker para medyo masarap at medyo toast. Yun po kasi ang gusto ko yung sa tinapay medyo toasted po. Nung pagkakita ko sa tinapay na medyo okay naman siya, pwede na siyang makain, medyo toast na rin siya. Tinanggal ko na sa sandwich maker baka masunog pa. At muntik pang malaglag yung tinapay. Kasi malambot pa pala siya, hindi pa pala siya masyadong toast. Pero okay na yan kasi makakain naman siya. Habang nagpapainit ako ng tubig, sabi ko, ihatid ko muna tong tinapay para mamaya konti na lang yung dala ko. Pagkadating ko doon, si ate nandun sa maliit kasi nagising na pala. Tapos natawa si ate kasi yung dala kong plato, 2. Tapos tag-2 talaga kami sa tinapay. Tapos pagbalik ko sa kusina, kumulo naman yung tubig. Kaya yan, linagyan ko ng mainit na tubig yung kape namin at yung tasa. So ganito pala ang pagdadala ng kape na hindi ka maiinitan mga kanani. Wala akong taga-video, sariling sikap, kaya ganyan ang ginawa ko mga kanani. Hinawakan kong 2 tasa na ganyan. Pero dahan-dahan lang talaga ako maghawak. Baka matapon ng tubig sa kamay ko. Ay Diyos ko, matapon pa lahat. Sayang yung kape at yung kamay ko, sayang din.